So, I am Adeline Vilaro from Batch 4. So, yung topic po natin today ay tungkol sa Bible, which is paano mag-interpret ng Biblia. So, pag-usapan po natin siya ngayon sa ating discussion. So, ngayon po, ang mga takeaways ko naman po sa lesson ni Pastor Russell ay yung iba't ibang uri po ng kahulugan din or ng another knowledge na naman tungkol sa Biblia. Kasi meron pa pala po siyang mga deep meanings, may mga parang roots pa siya na hindi lang siya basta-basta Biblia na binabasa mo. Kasi meron siyang mga basis, meron siyang mga pinagmulan, talagang meron siyang, alam mo yun, hindi siya basta-basta ginawa lang. Talagang pinag-isipan, pinaglaanan ng oras, pinagnilay-nilayan ng panahon. Kaya naman ang parang bawat segment, bawat part ng Biblia ay talagang mahalaga at talagang dapat inisinga sa puso, iniintindi, nilalagay sa utak at of course, tinitake in action kasi lahat po ng nababasa natin ay talagang mangyayari at talagang ipapagkalap sa atin ng Panginoon. So, dahil nga po nung sabi ko na ang lahat ng nababasa natin sa Biblia ay walang kahit isa doon ang hindi makatotohanan. Yun yung libro na lahat na nangyari ay talagang totoo at lahat merong pinagbasihan at talagang totoong nangyari in daily life. Kaya dapat paglalaan natin ng oras, ng damdamin, ng oras sa Panginoon kasi hindi siya ginawa para itambay lang, of course. Ginawa ito para pagnilayan natin, intindihin natin, para malaman natin yung gustong ipahayag sa atin ng salita ng Panginoon. Nang sa ganun, mas lumalim tayo sa Lord, mas magkaroon tayo ng connection sa Kanya. Lagi natin sinasabi na yan yung nagiging way kasi upang mas malaman natin yung mga dapat natin gawin in life kasi doon naka-indicate lahat ng mga dapat yung gawin, dapat iwasan, dapat sundin, dapat ma-inspire tayo. Doon na kasi parang siya full package na siya kaya sana dapat talaga mas nagkakaroon tayo ng oras para mabasa natin sa ganun mas maiintindihan natin kung bakit ganito yung nangyayari din sa sitwasyon natin ngayon. Sa ganun, meron tayong nagiging motivation in life na bakit ba nangyayari sa buhay natin po ngayon kasi may reason. Ang Panginoon po natin ay palaging may reason sa lahat ng bagay. Kaya naman, tayo wala ng pagkasa. Ang Lord po ay palaging may purpose sa buhay natin. At kaya naman sana huwag natin hayaan na meron tayong connection sa Kanya, ng communication sa Kanya, dahil malaki lang po yung bagay na mawawalag sa atin if ever na hindi tayo susunod sa Kanya or mawawala yung parang daan ng buhay natin patungo sa Panginoon. Kaya patuloy tayong magkaroon ng communication sa Kanya, pagbabasa ng Biblia, pag-iintindi sa mga salita ng Panginoon. Nang sa ganun, mas lumalim tayo at mas papurihan natin ang Lord sa buhay natin. So, that's all. Thank you everyone. Have a blessed Monday ahead for tomorrow. And God bless po. Bye! Thank you for listening.